iniisip ko naman kung ano. Hindi ko alam kung hanggang dito na lang ako gano'n. Kasi po may time po na gusto ko magpakamatay. Akala ko po nung nakuryente ako, hindi na po ako mabubuhay. Dati akala ko walang Diyos eh. Akala ko dati, makukulong na lang ako habang buhay sa kalungkutan. Akala ko wala nang pag-asa, na hanggang doon na lang ako, na hanggang yun na lang yung kaya ko. Samantala noon halos ako mamatay sa hirap sa paghahanap buhay. Andun akong magsakate, andun akong magtinda, andun kung ano-ano ginagawa ko. Nainiwala ko na walang Diyos eh. Kasi nga kahit anong hiling mo ba, akala ko kasi dati pag umiling ka, andiyan ka agad. Pero lahat na parang bisyo lang lagi ang alam ko, hindi ako nagsisimba. Kasi nga walang Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Nilab ako sa kaori ko. Tapos, iniwan ko po siya para lang saan. Para lang po, di ba po sabi dun sa Bible? Babae para sa lalaki. Kaya yun po. Iniwan ko po siya para umano din kay Lord. Sa pangyayari po na yun, wala naman po talaga nabubuhay sa ganung klaseng lakas ng kuryente. Puntahan ng kuryente ng 20,000 volts. Nung nasa depression ako, palagi akong magulo yung utak ko. Minsan naisip ko na tapusin na yung buhay ko, baka ako doon, wala na ako magiging problema. Naisip ko na rin uminom ng mga gamot, tsaka naisip ko rin bawiin yung sarili kong buhay. Nung nalayo ako sa Panginoon, nakaranas ako ng depression. Kasi from the past event na nangyari sa buhay ko, na nag-cause na in every 2 weeks or every month na pumupunta ako sa psychiatrist para ma-check yung mental health ko. Ako, sinasama nga sa simbahan nung dati. Puro pakikisama lang. Hindi ko iniintindi yung pagdarasal, hindi ko na iniintindi yung lahat ng mga ginagawa ko. Ang naging epekto po sa akin ng pagkakakuryente ko ay nasunog po ang aking balat sa dalawang braso ko. Ganyan din po, nagkaroon po ng pamamanhid ang aking braso. Halos anak ko na pariwara. Pares kami na umaasa ako sa mga anak ko. Akala ko piling dalaga ako eh. Na halos inom, barkada. Na hindi ko alam na pagod na pala anak ko sa kakalaga. Na hindi ko alam may problema anak ko, asawa ko. Parang niisip ko lagi yung kasiyahan ko lang. Ang nangyayari sa isang depression ay nahihirapan kang matulog, magulo yung isip mo, saka nagiging magulo yung takbo ng utak mo. Ako'y matanda na pala, na malapit na. Eka nga, sa gulang ko nito, hindi mo masasabing ako mabubuhay pa ng ganito katagal. Dahil ang aking mga kakilala at kaibigan, parang kapatid, wala na sila. Ako lang ang natitira, matanda. Yun ang epektatako ko sa aking sarili. Simula po nung nakilala ko si Lord, napakalaki po na nagbago sa buhay ko. Ako po ay naging malakas ang pangatawan, masaya po ako, okay po ang pamilya, masaya po kami, at lahat po ng mga blessings pumapasok po sa buhay namin. Umattend ako dito first time sa Miracle Maker Ministries. Nung unang attend ko pa lang, naramdaman ko na agad na parang kahit tumalikod ako sa Panginoon, open pa rin siya for me. Nung nakilala ko ang Panginoon, maraming nabago sa akin kasi unti-unti nakawala ako dun sa depression. Unti-unti habang nakikinig ako sa church, sa mga preach, malaking bagay na lumuluwag yung dibdib ko. Doon ko na ilalabas yung lahat. Kumbaga, parang pag nasa church ako, parang ang pakiramdam ko maluwag,
yung sikip ng dibdib ko, gumagaan. Saka, pag nandun ako, para bang ang sarap sa pakiramdam na para bang ang daing nagmamahal sa'yo. Nakilala ko si Lord, yung kagaya sa akin na disgrasya ako. Doon ko nakilala si Lord na halos oras-oras, minuto, dasal kang ng dasal. Naku, ako pang kayagin yung asawa ko na tara, dasal tayong dalawa. Na dati ko hindi ginagawa na ngayon gusto mo, maya-maya dasal ka ng dasal. Na sana tulungan ako ni Lord na gumaling, ganyan. Kung di pa pala ako ganito mangyari sa akin, hindi ko malalaman talaga na ganun pala, na may Lord talaga. Na naramdaman ko na kada dasal ko, dito lang pala si Lord sa tabi ko. Dati po talaga magulo po talaga kami. Puro kami away. Pero ngayon po, nabuo naman na po kami. Yang ako naman pumasok sa Boragin, ayoko nga pumasok. Abay, ako naman naging maligaya pala. Wala sa isip ko yung Boragin. Naging masaya ako. Pagkaraan kung bakit ako sumigla, lumakas pa ako. Hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Pag ako'y nagdarasal, sinasabi ko, Panginoon, patawarin mo na lang ako. At ako'y matanda na. Ako po sana lumakas pa. Kamangha-mangha ang Diyos dahil sa pagmamahal at pag-iingat niya sa akin, binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay upang maglingkod sa Kanya. Mangha-mangha si Lord kasi na lahat ng problema mo, siya ang naglulutas at siya din po ang nakakaalam kung ano yung dapat niyang gawin sa atin. Kamangha-mangha ang Panginoon dahil pinagaling niya ako sa aspeto ng buhay ko na akala ko hindi na ako makakalaya. Kamangha-mangha si Lord kasi po, di ba po, nabago po ako. Pati po yung family namin, nabagal. Kamangha-mangha ang Panginoon dahil huwag kang titigil sa buhay kasi maraming pwedeng ayusin at baguhin ng Panginoon na hindi natin kayang gawin. Tanging ang Panginoon lang ang makakapagbago ng buhay mo. Tanging siya yung magiging way sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Kamangha-mangha ang Panginoon dahil talagang siya tumutulong sa mga taong naghihirap at nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng sigla. At tayong lahat para manumbalik ang ating kasayahan kahit tayo pala'y matanda na. Natuto kong sumayaw, natuto ko sa lahat ng bagay na binibigay sa akin ng Panginoon. Kanya tayo manumbalik na ang Panginoon ay huwag natin pabayaan. Sample. Oo, sayaw. Wala nga naman pa. Yun. Okay. Thank you.